Hi guys, welcome in this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. The Fool. Wow, it's a new beginning, blessing. So, ma-receive mo yung blessing and maging risk taker ka na or makapag-take ng leap of faith. Flexible, no? Kasi may cut, may focus ka sa goal mo na makapag-take a leap of faith ka. Ganon. And para bang madami ka magpasaya kasi mayroong joker dito. So, maring humorous ka or madali mo mapasaya yung mga tao. Madami natutuwa sa'yo. And you're flexible and maybe you're funny as well. Kasi sa card na to, in the Fool. And you'll start a life na for sure may enjoy mo. No? Na hindi ka matatakot na mag-risk. Na fearless ka and brave. And para bang colorful yung personality mo din. No? Kasi tingnan niyo yung Fool dito. Full card. You have transformed into this na parang madali mong mapatawa. Madali mong pasaya ang mga tao. Parang bang you're so funny. Ganon. You're so funny, humorous, or jolly. Ganon. And there is new love or blessing here na napapasok sa buhay mo, napaparating sa'yo, and a new beginning as well. So, ano na to? Ace of Cups dito, napaparating sa'yo. Babalik sa'yo to. Itong person na ito, yan ang magkaroon ng new beginning sa inyo, new relationship, yung babalik sa'yo, babalik eh. Kasi 6 of Swords, no, in reverse. Broad yung mind nito, clear and sharp, clear yung aura niya, parang bright na klase ng person, and abot hanggang universe yung kanya, abot ng third eye niya, nakita niyo to dito. May third eye, diba? Tapos may universe na to yun. May mga planet. So abot hanggang universe yung abot ng third eye nito. Ang person na ito. Yan ang magkaroon ng new beginning o relationship sa inyo. No? Anong klase ng tao to? Alien? Char. And ay wise na person, no? Wise na yan na person. And then, actually, nag-heal siya ngayon, binabalance, and para bang nagiging courageous, no? And kasi may blue din dito, naging rooted kasi may black. Binabalance yung kanyang chakras, yung kanyang aura, no? And nag-heal nga eh. Tapos, nag-accumulate o nag-acquire ng wisdom, or else natuturo din siya ng wisdom. And ready na to for a union with you. Para bang ito ay ano yan siya, kasi may eagle and parang union of eagle and tingnan nyo a wolf or union of two dragons, kasi may dragon dito, or union of eagle and wolf. And merong mag-a-arise. Ito ba yung magiging anak ninyo? Yung sa gitna. Pag na-unite kayo. Let's see. Pangirap ng posisyon ko dito. Yan yung magiging anak ninyo, guys. Ito, kung ma-unite kayong dalawa, no? Ito ang mabubuo. No? Parang magdadala ng transformation sa mundo. Siguro itong magiging anak ninyo kasi may butterfly dito. Ito magiging anak ninyo. Yan, no? Yan ang magiging bunga ng inyong union. Yung pagsasama ninyo. Itong magiging ganyan yung anak ninyo. Ganyan ang inyong anak.
And para bang you are being watched, guided, or dumadaan ka sa divine plan kasi binabantayan kayo at sinusuportahan. Parang you're being watched, no? Sa palagi sa mga, siguro sa lahat ng galaw ninyo, sa inyong union na para ma-unite kayo, parang protected and being watched, no? Parang ganun kasi may mata dito. Para maisilang itong bata na ito. At itong bata na ito, parang yan ang magdala ng transformation. Change, transformation. Kasi may butterfly dito eh. Maring sa maraming tao, sa mundo, I don't know. Kung sama to, ano tong butterfly dito, sumisimbolo ng yung bata na yan, maging anak ninyo. Yan ang magdadala ng transformation saan? Sa mga tao. Sa mga tao. Yeah. Para mag-transfer yung mga tao. Magbago. Maybe they will change their heart. They will change from yung addiction into yung wala ng addiction, from inggitira into yung hindi na inggitira, yung greedy into hindi na greedy. Mga ganun ba? Na madami siguro yun siya na matulungan ng anak ninyo. Bakit kailangan na pabaguhin ang mga tao? Kasi nga, madami na nasa impyerno, di ba? Yun ang sabi ng mga testimony. Madami na nasa impyerno kasi hindi nga nagbabago mga tao. Kasi, para ma-save ang souls ng mga tao. Katulad niyan, katulad ng greedy. Di ba hindi tatanggapin ni Jesus Christ sa kanyang kaharian ng mag-greedy? Ano sabi ni Jesus Christ? Mag-greedy hindi magmamana ng aking kaharian. So, para ang mga tao ay magmana ng kaharian, kailangan nila magbago. Huwag sila maging greedy. At huwag sila maging inggitira. Di ba? Nang sabi ni Jesus Christ, huwag mo pag-input sa iyong kapwa. So, para magmana ka ng kaharian ng Diyos, ay huwag ka maging inggitira. Huwag ka mapag-input sa iyong kapwa. Huwag ka maging greedy. Ano sabi ng God? Ang mga witches and wizard, o gumagawa ng witchcraft and sorcery, ang mga liars, ang mga ano pa ba yun? Idolaters, murderers, immorals, ay doon sa lake of fire na porosyon na may sulfur, ilalagay ang kanilang kaluluwa. So, yun ang maitatapon doon, di ba? So, para masave ang mga tao, kailangan na magbago. Kung meron man silang mga kasalanan, like, liar sila, no? Kunwari, liar, tapos, yung iba, immoral, di magbago sila para hindi sila may tapon sa impyerno. Ganon. O, di ba? So, yun ang gagawin ng iyong anak, no? Yung anak ninyo, maging anak ninyo. Oh, ma-unite kayong dalawa eh. Meron kayong soul connection. Talagang you are meant to be together. Kasi magkakaanak kayo ng ganyan. No, magpa-transform yan siya ng mga tao. Magpabago sa mga tao. Maging anak ninyo. Ay, magtanong kayo, paano niya gagawin yun? God na celestial beings, o mga angels, o si Jesus Christ, lalo na yung God, ang mag-guide dyan, ang suporta dyan sa inyong anak. Kung ano yung, at sabihin nila dyan, kung ano yung gagawin yan. No? At sila na yung ang inform sa anak ninyo. Madaming pwedeng paraan ng God at ng mga celestial beings para makapag-communicate sa mga pinili nila, sa pinili ng God o sa may mga mission, no? Katulad sa Bible, di ba? Talagang nakipag-communicate ang God sa mga prophet, di ba? Sa mga kay Moses, kay prophet Elijah, di ba? So yan, kay sino ba? Kay Enoch. Yan. And then so yan. Yan ang union. Saan ka ba dito? Ikaw ba ay Agila? Hindi. Ikaw ba itong wolf? Hindi. Ikaw ba ay ito? Baka ito. Kung hindi man eagle or ano, baka yan. Yan ka ba? Hindi. Ikaw ba ito? Tingnan natin. Ayan ka. Ito, sa taso. Akala ko yung eagle and wolf na naman. Ito ka, dito. Oh. Di ba may unite kayo ng person mo? Ito ka, dito ka, ito ka. No?
Ito ka. Tapos si person mo ay ito, of course. Ito yung person. Yan. Para bang sumisimbolo ng dragon, hindi lang eagle at wolf, no? Parang sumisimbolo kayo ng dragon, no? Di ba parang dragon to? Dragon, parang mga seraphim. Mga seraphim, parang ganon. Ganon kasi ang seraphim ay naging dragon yun sila. Basta yun ang alam ko eh. So yan, ito ka. Nakita niya to? Ito. Yan. Ito naman yung person. Tapos maging anak niyo, maging ganyan. Diba? So, yan. Let's see kung ano ba maging anak ninyo na yan. Ito, ano yan siya? Ano yung maging anak ninyo? May umpisan yan siya ng journey na lalakbayin. Yun na yun. Maghihil yan siya. Manghihil sa mga tao. Tapos, ito yung magiging anak ninyo. Parang itong babae na to dito. Maring babae maging anak ninyo eh. Kasi mukhang babae naman to dito eh. At, maging napaka-brave to na ipakilala, i-reveal nyo yung sarili niya. At mapagmahal to sa hayop, mahilig to siya sa nature. Ganyan yung mga, kay chosen one, mahilig sa nature eh. Gusto nila sa nature eh. Feeling balanced and peaceful sila. Peaceful and comfortable or feeling healed, relaxed pag nasa nature, di ba? Kung merong mga temptations ang evil forces, kung sakali sa anak ninyo, no? Like mga sugal, o gagawa ng deceit and scheme para yumaman, o kung ano pa, yung mga scam para yumaman, hindi yan siya. Ayaw niyan. O kaya ay any temptations ng devil or mga evil forces, ayaw niyan. No, anak ninyo na yan. No? Para bang masaya ito and feeling comfortable sa place na mga natural, no? Like sa ilalim ng puno, sa nature. Gusto nito makipag-bonding sa mga animals. Ganyan ang maging anak ninyo. O may aso pa nga, siguro mag-alaga ng aso to. Yung maging anak ninyo, mag-alaga ng aso yan. Gustong-gusto nyo siguro yung mga pets. So yan, ito siya, may offer siya na growth. Maring maging napaka-wealthy. Maging napaka-wealthy ba naman maging anak ninyo? Let's see. Hindi. Maging wealthy. Let's see. Hindi siya maging wealthy or napaka-wealthy. Kasi color ng money to, di ba? Yung green. Parang ang offer nito sa mga tao ay growth, healing. No? Kasi sumisimbolo ng growth to and healing. No? Growth, healing, and yung buhay na walang hanggan. Hindi. Buhay na, pwede na kasi long life to eh. Buhay na, healthy life. Let's see. No. Ayaw ma-save ang soul. So, yan talaga yung kanyang mission, no? Yung mag-save siya ng mga... So, hindi ibig sabihin na kahit na gumawa ng masama ang mga tao, they continue keep sinning or doing evil, ay masave sila. Dahil isave sila ng anak mo. Hindi ganon. Kundi through teachings niya, through offering change na magbago ang mga tao, na they should stop keep sinning and should stop keep doing evil. Doon sila masasave. Hindi na... dahil lang sa sacrifices, katulad kay Jesus Christ. Hindi Kahit nung panahon ni Jesus Christ na binabaptize si Jesus Christ ni John the Baptist, anong sabi ni John the Baptist sa mga tao? Hindi porket mga kapapuhan kayo ni Abraham o malahi kayo ni Abraham, galing kayo sila ni Abraham ay masave na kayo. Sabi ni John the Baptist, kasi alam ni John the Baptist kung anong katotohanan truth from heaven from God natanong ang isang tao, no?
na magpabaptize sa kanya. Paano masave ang aming soul? Sabi ganun. Paano to sila masave? Sabi na John the Baptist, change your heart. Because God's ways is different from human's ways. So, kailangan mo talaga magbago. Kailangan mo talagang piliin na maging mabuting tao, na maging righteous, na you should keep sinning and stop doing evil, ganon. Na hindi ka na maging deceitful, hindi ka na maging evildoer, hindi ka na gumagawa ng mga, yung alam yung pinagbabawal ng God, na dapat ay maging obedient ka na sa God, dapat, no, ganun. Hindi ka nagagawa ng, alam yung scheme and deceit, any evil, of course, lalo yung witchcraft na yan, ay talagang napakalaki, ano yan, kasalanan, yan ay demonic kasi yan siya. Huwag ka magnakaw, ganun. Huwag ka manlilang ng kapwa mo. Huwag ka manamantala ng kapwa mo. Huwag ka deceive. Diba? Yan ay gawain kasi ng evil eh. Huwag kang mapag-imbot sa iyong kapwa. Huwag kang maging greedy. Huwag kang inggitira. Ganun ba? Yan. Ganun. Pag binago mong puso mo, hindi ka na inggitira, hindi ka na greedy, hindi ka na masamang tao, hindi ka na gumagawa ng mga scheme and deceit. Hindi na evil yung puso mo. Ganon. So, yan ang gagawin ng anak ninyo, no? Na babaguhin niya yung mga tao. Yan ang way kasi para hindi mapunta sila sa impyerno. So, yan. Para ma-save ang kanilang souls dahil nagbago sila. Yan. Yan siya, guys. Para i-reject ng mga tao ang ano. O ano ba to, i-reject ng mga tao ang deceit. Guide ko nakakalam. Para i-reject ng mga tao ang deceit ng evil forces. Kasi hindi konti ang evil forces dito, guys. Ililit pa lang, ang dami ng anak. Madami yan silang anak ni Samael. Madami yan silang anak. Parang sa isang araw ata, ilan yung anak naging anak niyan. Daig pa yung anay ata. Basta ganun ang alam ko eh. Madami yan siyang mga anak, guys. Madami yan sila dito sa mundo. Ay, madaming gumagawa ng deceit, no, sa mga tao. Yan na yun. Yung mga fallen angels, yung mga, maliban pa sa mga kaluluwa ng Nephilim sa nandito sa mundo, di ba? Maliban pa sa mga elementals. So, hindi sila yung gumagawa ng deceit. Kasi tinatempt ka nila yung mga tao eh. So, ano ibig sabihin? Para i-reject nga, no? So, ito yung mission ng anak mo para tulungan ang mga tao na magbago, na i-reject na nila yung mga temptations ng fallen angels, ng evil forces, in short, evil forces. No? Pati elementals nang titempt niya sa mga tao. Nang lilito, nang didistract, mga ganyan ang ginagawa nila, guys. So, ano pa ba? If you really believe in God, and there is God, at kay Jesus Christ, no? You should keep sinning and doing evil. Kasi bakit? Alam niyo naman ang parusa niyan. Kamatayan na walang hanggan. Saan? Sa impyerno. If you keep sinning and doing evil, if you're deceitful, doing deceit, and lahat ng klase ng sin. So, yan ang, guys, ang issue ng magiging anak ninyo. Para sumisimbolo kayo ng dragons no? Dragons, so, ng magiging partner mo na magkaanak kayo. Kasi sumisimbolo ang dragon ng power, strength. Ano pa? Authority. Basta strength and power yan.
Hindi ibig sabihin na you're the dragon, ha? Hindi na mabibase yan dyan. Wala, symbol lang yan siya, guys, ba? Symbol lang ng strength and power, no? So, yan. And ito mangyayari next to. Maging masayahin ka sa buhay mo. Ma-enjoy mo na yung buhay nga eh. Parang, malaya ka na gawin ang gusto mo, masaya ka, ma-enjoy mo yung buhay, and you're stable and secure sa tahanan ninyo ng person mo, ganun. You'll start to live na masaya ka, gustong-gusto mo yung buhay mo, ganun. And you feel secured and stable and safe sa iyong tahanan. So, yan. Merong magme-message. Interested sa'yo. Merong magme-message sa'yo or tatawagan ka, pwede din travel to, may pupunta sa'yo na interesado sa'yo, na-courageous siya, na kontakin ka, syempre. At mag-effort to sa'yo ng tuloy-tuloy daw. Yung tao na to. Ayan na yun. Ano na yung magiging, mo. Itong, what's with the Queen of Swords here? Ito yung hindi na defensive, hindi na guarded. Hindi na mapa-atake ito. Hindi na sasaktan. Yan ba yung person mo? Yung Queen of Swords? Let's see. Yan ba yun? Ayan pala yung person mo. Hindi na siya nasasaktan. Hindi na siya hindi naman ito ng atake. Hindi nga lang siya aggressive na mag-take ng action. Pero hindi na siya defensive. Hindi na siya guarded. And hindi na siya napipiste. Hindi na siya na sisinda ng mga lason or maring negativities, no? Or kung may pinagdaan na siyang transformation para dumaan sa madilim na tunnel, ay nakalabas na yan siya ba? No? Ayan ang bubuo kayo ng pamilya eh. Titira kayo sa maring malaking bahay. Masagana yung buhay niyo pala sa coin. So yan. May pagka-impatient lang to, pero cold siya ngayon. Unemotional, may self-love lang talaga. No? Yan, naglalagay ng boundary or maybe healthy boundary. Clear ang kanyang mind. Sharp. Pero hindi na siya defensive, hindi na siya guarded. Malaya na to. May blue dito. So, freedom, no? Freedom and, may pakpak yung horse pa naman. Malaya na tong makakagalaw, makakilos, makapag-take ng action, o mapursun yung mga goals niya. At hindi na siya, yung ina-isolate yung sarili niya. Hindi na siya yung in a hermit mode. May natanggal sa kanya na yung nagpa-isolate sa kanya or naging aloof. O yung ginusting ka niya. Merong mga nananalangin dito. Makita niyo, may faith sila. Saan? Sa Diyos-Diyosa nila. May faith sila, hindi sa Diyos hindi kay Jesus Christ, hindi sa Tatay Jesus Christ, hindi sa God. May faith sila sa Diyos-Diyosa nila. Meron sila mga sinasamba na Diyos-Diyosa nila, no? Na maaaring hindi na sila nananalangin doon. Or else, wala na silang faith doon. Or, hindi na ginagrant ko na panalangin. Pwedeng ganoon eh. Hindi na nagagrant yung kanilang panalangin dun sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Parang katulad ng panahon ni Moses, di ba? Mayroong mga Diyos-Diyosan ang Egyptian.
At meron din silang mga sorcerers, yung Parua, na nakagawa din sila ng miracle. Nakagawa din sila ng magic, yung parang ganun, miracle. Pero nadaig sila ng kapangyarihan ng Diyos, ng God mismo. Kasi yung sumusuporta kay ay si Moses pala, guys. Si Moses, nung panahon ni Moses, nadaig sila ng kapangyarihan ng tungkod ni Moses. Di ba naging ahas yung tungkod ni Moses, tapos yung mga tungkod ng mga sorcerers o magician, wizards, which is wizard, mga lalaki, di ba? Ay naging ahas din. Tinapon nila yung tungkod nila. Pero kinain na ng tungkod ni Moses, no? Nung tungkod ni Moses na naging ahas, kinain na yung kanilang mga ahas na to. Yung mga tungkod nila naging ahas. Kasi nga, walang makakadaig sa Diyos, sa tunay na Diyos. Madaming Diyos-Diyosan, kagaya ng mga fallen angels. At yung ibang tao, yan ang sinasamba nila, di ba? Lalo sa ibang bansa, may iba't ibang relihiyon. Hindi sila Katoliko. Iba yung kanilang Diyos-Diyosan. Talo pa rin kasi hindi yun ang tunay na creator yung mga yun. They are created by God lang. Yung mga kanilang Diyos-Diyusan. At yun ay kadalasan ng mga Diyos-Diyusan ng mga yan ay fallen angels. Mga fallen angels. Tama ba? Ang mga Diyos-Diyusan nila sinasamba mga fallen angels. Fallen angels ka. Yun na yung kanina ata lumabas eh. Yun na yun, mga fallen angels, yung kanilang mga Diyos-Diyusan. Sa akin nga dito dati may mga, kasi hindi ko naman alam dati guys may mga ano ako binili na, alam yun sa Chinese, like yung parang may dragon na parang aso, na parang ang pangit na mukha, parang monster. Bumili ako niyan, pampaswerte daw Tapos may mga parang, ano ba ang tawag? Mga piyaw, mga ganyan. Tinapon ko yun. Meron pa akong mga arwana dati. Basag din yun. At yun, pinagtatapon ko kasi I know na Diyos-Diyosan yung mga yun. Hindi yan sila tunay na Diyos, no? Yung mga Diyos ng Chinese. Yan ay mga fallen sin sila guys. Fallen angels. Hindi sa paninira. Sinasabi ko lang naman kung anong totoo. At walang masama na nire-reveal ang katotohanan. That is truth from God na nire-reveal. Para yung mga walang alam, maging aware. No? So nasa kanila na yun. Kung maniwala sila o hindi. Maswerte nga. Sa negosyo, maswerte siya. Sabi ko maswerte. Hindi naman gaano. Parang medyo pampaswerte siya. No? May negosyo ka. Yung mga ganun. Pero kaluluwa mo naman kukunin nila. Kasi hindi ko pa alam yun noon na ganun pala noon. Na yun pala yung mga fallen angels at yun ay mga Diyos-Diyusan. Hindi kasi lahat ng sa Bible yun na nabasa ko. Pag magbasa ka sa ng Bible, pinipili ko lang guys. Doon sa may parte ng yung mga wise quotes, wise words ni King Solomon. Yun ang paborito kong basahin. So, ayan. That's why there is a divine union na mangyayari sa inyo. Yun. No? Mag-iisa na kayo. Talagang maging intimate kayo nitong person mo. Napaka-romantic and
Ano yung feel na feel yung isa't isa eh. And nandun talaga yung spark, love, romance, and love between the two of you. Na passionate kayo. At mabubuo yung magiging anak ninyo. Ano? Yan ang magiging anak ninyo. I know your eyes and the morning sun. See, parang magkakaroon ka ng itlog. Parang pinipigilan to ng witchcraft eh, ng mga evil forces kasi parang ito ay sumisimbolo ng witchcraft kasi ito eh. Yan ang kasi ginagamit ng witchcraft, mga witches o wizard eh. Yung sapot ng gagamba, yung gagamba, basta narinig ko yun, napanood ko yan sa YouTube eh. No? Na maipanganak yung bata na yan kasi bakit? Yan nga ang tutulong sa mga tao na magbago. No? Para pag nagbago sila, sa mga nagbago, masave ang kanilang kaluluwa. No? Pag nagbago agad. Kaso lang, kung magulit-ulit na naman silang kasalanan nila, ay wala din. Kung pagpatuloy nila yung mga kasalanan na ulit-ulitin na din nila, babalik sila, wala din, hindi sila masasave. So yan, sa mga magbago, yun naman si save. So, madami matutulungan yan siya. Yung maging anak ninyo. Tree of Life. You know? Kasi yung mga masisave, makikita nila ang Tree of Life. Bakit? Masisave eh. Doon sa langit pupunta yung kaluluwa nila eh. Anong sabi ni Jesus Christ? Only righteous souls ang makapasok sa langit ng mga souls. Ang mga nakakapasok na soul sa langit. Yun ang totoo eh. Yun ang sinasabi niya. Kasi yun ang totoo. And the very few daw yung nakasumpong na daan papunta sa langit. Ibig sabihin, very few yung righteous souls. Kaya nga tutulungan ng anak ninyo ang mga tao na para maging righteous sila, magbago sila at maging righteous na sila. Para masave sila at para makita nila yung Tree of Life. Saan ang Tree of Life? Nasa Garden of Eden. Doon kasi yan nilalagay ang mga souls ng mga tao. Ang pag-offer sa'yo ng person mo ng cup of love, hindi na itong pigilan ng mga priestess, yung mga gumagawa ng spiritual manifestation, o any spiritual or witchcraft, any spiritual, no? Ang gawain. Madaming hilig yan ng gawin ng mga spiritual na yan, yung mga manifestation, pero hindi nila alam o kung aware man sila na kakapahamak ng kaluluwa nila yan sa kabilang buhay, saan sa impyerno, yung ganyang gawain yan ay witchcraft, no? So yan, Queen of Wands in reverse, so hindi na nga to hindi na mag-succeed ito mga, alam niyo, mga full of insecurities, no? At mga passionate sa kanilang mga witchcraft, sa kanilang mga spiritual na ginagawa, manifestation. King of Cups and Two of Cups. Maging mas lalo kayo in love sa isa't isa, ma-deeply in love sa isa't isa pag nag-reconcile kayo, na-unite kayo, mas lalo yung pagmamahalan yung dalawa ng person mo. Ayan. So, ito na lamang for collective